Share ko lang tong nakwento ko. Di ganun nakakatakot pero what the shit, ako nun, back in 2002, lumipat yung at ko and family niya sa Bulacan. So ako, pag bakasyon pumupunta ako dun. Months later nagkaroon sila ng puppy, girl na Aspin, we named her Rabis. Bigay ata sa kanila ng kapitbahay nila. Kami ng pamangkin ko lagi nakikipaglaro kay Rabis paghapon. So time passed at lumaki na si Rabis at nagkaroon na ng mga anak. Yung isa ni Kip ng ate ko, we named him Todd, then yung iba pinamigay sa kapitbahay. Every time na pumupunta ako sa bahay ng ate ko na yon, unang sumasalubong sa akin sa gate si Rabis. Gustong gusto niya ng rubs at pat sa head niya kasi at kilalang kilala niya din ako. One time, Christmas vacation nung 2012 doon ako sa 8 ko sa Bulacan nag-decide mag-Pasko and New Year. So umalis ako ng bahay hapon na at nakarating ako mag-8 na, edi madilim na. Pagpasok ko sa gate yung sumalubong sa akin ay si Todd para diladilaan ako si Rabis nakita ko 3 to 5 meters away kumakahol. Sa pagod at gutom ko kinawayan ko na lang siya then pumasok na ako sa bahay. Kinabukasan, after namin mag-lunch nakatoka ako pakainin mga aso. So tinawag ko sila, nagtaka ako lumapit lang sa akin si Todd. Ilang beses ko tinawag si Rabis para kumain pero wala lumalapit. Then yung pamangkin kong naghuhugas sabi, "Hoy tito, patay na si Rabis, ba't mo hinahanap?" Then ayun nagkwentuhan kami ng pamangkin ko at ng ate ko, sinabi ko nakita ko. Almost 2 months na pala siya patay nung time na yun at nakalibing sa bakuran nila. Sabi ng ate ko baka gusto lang daw ako makita for the last time. 2015, I fucking remember this very vividly. Around 3:30 am naalimpungatan ako sa kondo ko, madami akong hanging lights sa unit ko noon, pero paggising ko sa dami ng hanging lights ko, yung isa gumagalaw mag-isa. Yun pa yung hanging light na malapit sa salamin ko buisit. Medyo kinakabahan na ako noon, pero sige nilapitan ko, tapos hinawakan ko yung ilaw para di mag-sway, tapos sear ako ganyan ok na, so parang nagutom ako bigla, may mini-stop sa baba nung kondo namin na isip ko mag-chicken. Nung nasa elevator ako, biglang tumigil si elevator sa 14 na 10th floor. Sobrang tagal siguro 3 minutes ganun ayaw sumara ng pinto. So sumilip ako ngayon sa 14 na 10th floor. Gulat ko yung pangalan ng mga unit, 1301, 132, 1303. Etsi, ang unit number kasi sa kondo namin, floor number room number. So bail kung nasa 18 10th floor ka tapos pangatlong room, 1803 ang unit mo. So eto na nga, putya kinilabutan talaga ako nun. Yung betlog ko umakyat ata sa lalamunan ko, pagsakay ko uli ng elevator buti sumara na. So ayun nasa ground floor na ako, dalawa usually ang tao doon kapag madaling araw, yung guard receptionist. Nung nakita ko sila nagkwentuhan sila, tapos binati ko ng good morning po. Nakatitig lang sila sa akin hanggang sa paglabas ko ng pintuan. So ayun kain ako sa ministop, hindi ko na inisip yung mga nangyari. Di balik na ko sa kondo, pagpasok ko nagkwentuhan yung guard tsaka receptionist pa din. Binati ako nung guard sabi, "Good morning sir, inumaga na po ata kayo ngayon mga bandang 4 am na to." Sabi ko, "Sir kakababa ko lang kumain lang ako dyan sa ministop, hindi nyo ko napansin." Sumagot si receptionist ng, "Sir, wala pang bumababa dito, simula kaninang 2 am ata, hindi din gumagalaw yung mga elevator." Diyos ko ayun na naman, yung buong balahibo ko sa katawan tumayo, siguro nang puti pa ako bigla nun. Nung sumakay na ako ng elevator, wala namang problema, pagpasok ko ng unit ko gumagalaw na naman yung isang ilaw ko, so ganun uli hinawakan ko para tumigil sa pag-sway. Nung nakita ko yung reflection ko sa salamin, biglang nag-smile ng sobrang saglit yung reflection ko, takbo ko sa elev uli nasara ko naman yung pinto ng unit ko pero di ko na-lock. Ayon hanggang mag 7 AM nandun ako sa ground floor lang. Surprisingly hindi na uli yun nangyari sa akin. Nung high school ako, 3 lang kami na magkapitbahay sa village namin sa Antipolo. May katabi kaming sitio na since bata pa si mama, marami na siyang kalaro dun. Meron din medyo malawak na empty lot sa village na mataas yung damo kasi walang nagmamaintain. So yung isang kapitbahay namin na kababata ko, super close kami. Yung tipong everyday after school lagi kaming umuwi ng sabay, pati madalas magstay sa bahay ng isa't isa. Isang hapon nung naglalakad na ako pauwi galing sa kanila, kasama ko siya, may weird akong nararamdaman na parang may sumusunod sa amin. Sabi ko, "Alex, may nararamdaman ka bang may sumusunod sa atin?" Siya naman sabi na parang daw.
Pero pagtingin naman namin sa likod wala naman tao. Nagkwentuhan na lang kami na parang walang nangyari. Nung nakauwi na ako, tapos nakabalik na siya sa bahay niya, pumasok na ako sa loob ng gate namin. Parang meron pa rin. Pagkatapos ng dinner umakyat na ako sa kwarto ko, tapos nanood TV saglit, laro konti ng computer, tapos nung mga 11 PM sinubukan ko matulog. Maaga pasok bukas eh. Kaso putangina, kada pumipikit ako pabigat ng pabigat yung nararamdaman ko sa dibdib ko. Tapos may tumatawa na babae, parang teenager. Di naman bata, pero basta mas matanda pa dun. Ang masama pa dun nung tumagal-tagal yun alam kong nakahiga ako sa kama, pero hindi ako makagalaw. Kahit anong pilit ko di ko maigalaw katawan ko, pero alam ko nagising ako. Parang may nakadagan lang sa akin. Sleep paralysis. Minsan naririnig ko yung babae na tinatawag pangalan ng nanay ko, tsaka sinasabi na mag-bake tayo, laro pa tayo. Yung ibang mga nabanggit niya di ko na maalala pero tunog masaya siya. Pero pa-agresibo na ng pa-agresibo. Tapos unti-unti siya naging malungkot, nagtuloy-tuloy ito hanggang mga tuam. Nung mga oras na yun nawala na yung nakadagan sa akin, tapos tumayo ako agad sa pagkahiga. Naiiyak na ako nun kasi parang pagod na pagod ako, hindi ko alam paano ako matutulog nun. Hanggang mga 4 or 5 ng umaga nakaupo lang ako sa kama takot na takot hanggang sa pinasok ako ng lola ko sa kwarto. Papagalitan niya sana ako kasi bakit di pa ako natutulog may pasok pa ako. Iniyakan ko sila ng lolo ko kasi sabi ko pag pumipikit ako may babae akong naririnig tapos tinatawag pangalan ni mama. Galit na galit lola ko kasi di siya naniniwala. Sabi ko, lola totoo nga. Please maniwala kayo sa akin. Tinawagan nila si mama nung umaga na yon para isumbong ako tapos kinwento ko sa kanya yung nangyari. Habang sinasabi ko sa kanya mga nangyari, may pangalan na pumasok sa utak ko, Celine. Binanggit ko sa kanya yung pangalan, tapos nawala yung inis niya sa akin. Tumahimik din lola ko, si Celine pala yung batang kalaro dati ng nanay ko na ni-rape sa bakanteng lot na nasa village namin. Walang closure yung kaso na yun kasi di na nila nahanap yung lalaki na nanggrab sa kanya. Iniwan lang nila dun yung katawan niya. Simula nun, naging mas sensitive ako sa mga naririnig ko. Di pa rin ako nakakakita ng multo, pero sa auditory ako laging nadadali. Ayun lang, meron pa ko isa, pero yan yung pinaka nakakatakot ko na experience. 30 na ako ngayon, pero yan yung pinaka tumatak sa akin hanggang sa pagtanda ko. Worked as a property manager for a popular mall a few years ago. Assigned ako sa isang mall sa Manila. Medyo matanda na yung mall, during Holy Week, dun madalas ginagawa major maintenance works namin so madalas madaling araw na nakakauwi nag-aantay matapos ang pag-check. During routine maintenance namin, nag-ikot yung guards namin to check different parts ng mall. Around 1 AM noon nasa CCTV room ako kasama ko yung OIC at CCTV operator namin. Napansin namin isa namin guard nakatayo LNG sa may food court, so rinadyuhan siya ni OIC bakit nakatayo lang dun. Walang sagot. So yung malapit na guard sa kanya rinadyuhan din siya ano daw ginagawa dun. Wala din sagot. So pinapuntahan ko. Nung una nagtuturuan pa kung sino pupunta so sabi ko ako na lang. Naiinis na ako kasi parang di nagsiseryoso mga tao gusto ko na matapos yung ginagawa namin para makauwi na. Pagdating ko dun, wala naman tao. Tinawag ko pa pangalan ng guard wala sumasagot. Pero naalala ko kakaiba yung feeling ko. Parang ang bigat ng pakiramdam na di mo may explain. So bumalik na ako sa CCTV room, pagbukas ko pa lang ng pinto rinig ko na boses ng mga tao ko parang magpapanik. So nagsalita ako, sabi ko anong nangyari. Tapos parang nakakita sila ng multo nung nakita ako. Sabi nila 30 minutes na daw nila ako hinahanap, pero alam ko sa sarili ko lumabas ako at bumalik ako wala pa 10 minutes yon. So tinignan ko wristwatch ko. 1:45 AM. Nagkatinginan na lang kami. Simula nun wala na napunta sa food court ng gabi nang wala kasama. Yung guard na hinahanap namin nasa post niya lang sa may genset namin the whole time. Sabi ko ba't di nasagot sa radyo pero sabi niya wala naman daw siya naririnig. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa makarinig ng mga nakakapanindig balahibong kwento. Sa mga gustong magpa-shoutout comment lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po.